Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 16, talatang 4 hanggang 15. Ito ang sinasabi. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Hindi ko ito sinabi sa inyo nung una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala na ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ng pinuno ng sanglibutang ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahayag niya ito sa inyo. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Diyos na dakila sa lahat, naririto po ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang paggalingin, Panginoon. Abutin mo sila upang manambalik ang kanilang lakas na nawala. Abutin mo at ibalik mo ang mga lakas na nawala sa kanila, O Diyos, upang sila ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang mga mahal sa buhay. Gayon din po sa mga kaibigan naming mga nalulung sa mga bisyo, sa alak, sa sugal, at iba pa, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na mawala sa kanila ang bisyong iyon, Panginoon. Ang banal mong Espiritu ang siyang pupuspos sa kanila upang ito'y maiwasan nila ang mga bisyong hindi karapat-dapat
sa isang mananampalataya, Panginoon. Amin din nilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kaibigan naming nasusunugan. Nawawalan ng mga tirahan, Panginoon, dahil nasunog. Panginoong Diyos, ingatan mo sila sa lugar kung saan sila inilagay ng kanilang barangay. Puspusin mo sila ng banal na Espiritu upang ligtas sila sa anumang kapahamakan, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga matatanda, ang mga senior citizen or super senior citizen, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos. Pandungan mo sila sa lugar na mainit, sa lugar na malamig, Panginoon. Gayunin po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila sa daan, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya sa daan upang wala pong mga confrontation ang nangyayari, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na hindi sila magkaroon ng mga sigalot sa daan, Panginoon. Proteksyonan mo ang bawat anak mo, O Diyos, na nagbabiyahe sa oras na ito. Amin nilalapit sa inyo ang aming mga kababayan na naroon sa ibang bansa, nagmamigrate. Panginoong Diyos, ingatan mo ang aming mga kababayan ito. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamangan. Tulungan mo sila, Panginoon. Patuloy mo silang papalain sa lugar kung saan sila naninirahan. Gayon din po, Panginoon, ang mga OFW. Ingatan mo sila. Malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay dahil nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, O Diyos, sa mga tukso. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan, kasiyahan, proteksyon sa aming mga buhay. Kaya dalangin namin, O Diyos, na panghawakan mo ang aming mga buhay upang hindi kami mahulog sa tukso ng dyablo, Panginoon. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang banal na Espiritu ay may iba't ibang ministeryo ng gawain. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ang banal na Espiritu ay may iba't ibang ministeryo ng gawain. Hindi ko muna sinabi sa inyo ang mga bagay na ito. May takdang panahon ang Diyos sa pagsisiwalat ng lahat ng bagay at dumating na sa oras upang ipaalala ng Panginoong Hesus sa mga alagad ang tungkol sa mangyayari kapag siya ay umalis na. Sapagkat kasama pa ninyo ako. Yun ang sinasabi sa talatang ating binasa. Sapagkat kasama pa ninyo ako. Bakit hindi kaagad ipinabatid ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ang tungkol sa pagpaparito ng banal na Espiritu? Una, mga kaibigan, hindi pa kaagad-agad na dapat nilang malaman ang tungkol sa pagparito ng Espiritu Santo sapagkat makakasama nila ang Panginoong Hesus ng mahigit-higit sa 3 taon. Sa mahaba-habang panahon nang ilalagay niya sa piling nila, ay marami siyang pagkakataon na maituro sa kanila at lubusan nilang maunawaan ang tungkol sa kanyang paglisan at pagparito ng banal na Espiritu. Pangalawa, sa katotohanan kasama nga niya sila sa loob ng nasabing panahon, ang bigat ng mga paghihirap ay isa sa kanya at makakaya pa niyang suungin habang hindi pa dumarating ang kanyang takdang paglisan
ay hindi pa kinakailangan ang pagparito ng Espiritu Santo. Pangatlo, ang kanyang presensya sa piling ng mga alagad ay matutumbasan ng presensya ng banal na Espiritu pagkatapos ng kaniyang paglisan. Aaliwin sila at gagabayan ng banal na Espiritu Santo at patuloy na ituturo sa kanila ang katotohanan ng kinakailangan nilang mabatid o mapag-alaman. Isa pang sinabi sa ating text ngayong umaga ay ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. No? Bakit mas makakabuti para sa mga alagad na umalis ang Panginoong Hesus? Una, ang layunin ng Panginoong Hesus sa pagpaparito sa daigdig ay upang mamatay ayon sa Marcos Kabanata 10, talatang 45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. At nang matapos na niya ito, kinakailangan na niyang bumalik sa Ama pagkatapos na nga ang kanyang misyon dito sa lupa. Ang pumarito ang Panginoong Hesukristo, siya'y nagkatawang tao. Ang Diyos ay omnipresent o makakaparoon sa alinmang dako o anumang saglit. Nang maging tao si Kristo ay nalimitahan ang kalikasan niyang ito bilang Diyos. Ibig sabihin nito, kung siya ay nasa Galilea, hindi maaaring nasa Betania siya ng parehong oras. Matatandaan ang sinabi ni Martha na sa Panginoon tungkol sa pagkamatay ng kapatid niyang si Lazaro. Nang salubungin niya si Jesus sa daang patungo sa kanilang tahanan sa Betania, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Juan, Kabanata 11, talatang 21. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, kung ang Panginoong Hesus ay nasa daigdig ngayon sa kanyang katawang lupa, hindi siya makakaparito sa atin kung siya ay nasa ibang lugar sa sabay na oras. Kung hindi siya aalis, ay hindi maipapadala sa mga alagad ang pangakong mang-aaliw, ang banal na Espiritu na maaaring mapasa alinmang dako sa anumang oras o pagkakataon. Ang banal na Espiritu ay naririto ngayon sa ating pagbubulay-bulay at maging sa iba pang mga klase sa ating mga kapatid na nagbubulay-bulay din kasabay natin ngayong umaga. Kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan. Mali sila tungkol sa kasalanan, mga kaibigan. Nang bumaba ang banal na Espiritu sa mga naghihintay sa alagad sa anyo ng apoy, ay nagsalita sila sa iba't ibang wika na pinatutuhanan naman ng mga nakarinig sa kanila ayon sa mga gawa. Kabanata 2, talatang 1 hanggang 12. Nasundan ito ng makapangyarihang sermon ni Apostol Pedro kung saan 3,000 katao ang kumilala sa Panginoong Hesukristo. Na-convict o naantig ang puso ng mga tao sa kanilang ginawa sa Panginoong Hesukristo nang hindi nila siya kinilala
at itinuring pa nila siyang isang kriminal nang isakdal nila siya sa pamagitan ng paglalahad ng mga bulaang paratang at pagsaksi. Tungkol naman sa matuwid, mga kaibigan, ang katuwiran ay tumutukoy sa katotohanan walang kasalanan ang Panginoong Hesukristo. Siya ay pararatangan, uusigin at hahatulang mamatay. Bagamat hahatulan, sinabi ng Panginoong Hesus na ang banal na Espiritu na kanyang ipapadala ang kukumbinsi sa daigdig na siya'y walang kasalanan. Hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Hindi natin batid ang lahat. No? Dapat tayong lumago sa biyaya at karunungan patungkol sa Panginoong Hesus. Hindi sapat ang magbasa lamang ng Biblia. Dapat may pagpaunawa sa atin tungkol sa ating mga binabasa. Ang banal na Espiritu, mga kaibigan, ang ating guro habang tayo'y patuloy na nagbabasa at pilit umuunawa sa salita ng Diyos. Tutulungan niya ang banal na Espiritu, tayo, upang maunawaan natin ang buong katotohanan. Ang Espiritu ng Diyos ng katotohanan, siya ang gagabay sa atin na makilala ang Panginoon. Ang ministeryo ng banal na Espiritu, mga kaibigan, ay upang kumplituhin ang katuruan ng Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos ay lumuluwalhati kay Kristo at nagpapakilala sa Kanya bilang ulo ng Iglesia. Isinasaad din ng kasulatan ang tungkol sa Kanyang muling pagparito upang itatag ang Kanyang kaharian. Ang kasulatan ang nagsasaad tungkol sa pagka-Diyos at ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Gayon din ang mga bagay na magaganap sa pamagitan ng mga hula o propesiya na kinasihan ng banal na Espiritu ang mga makauunawa. Ipakilalang lubusan sa atin ng banal na Espiritu ang Panginoong Hesukristo at hindi ang kanyang sarili. Luluwalhati niya ang Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang ministeryo. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin. Ang ministeryo ng Espiritu na nagpapatunay sa pagkakasala ay kumikilos sa tatlong kaparaanan. Una, mga kaibigan, ang banal na Espiritu ang magbubunyag ng kasalanan at kawalan ng paniniwala upang gisingin ang kamalayan sa pagkakasala at pangangailangan ng kapatawaran. Pangalawa, ang Espiritu ang humihikayat sa mga tao na si Jesus ang matuwid na anak ng Diyos. Muling nabuhay, na patunayang tama na at ngayon ang Panginoon ng lahat. Pangatlo, ang Espiritu ang humihikayat sa tao sa pagkatalo ni Satanas sa krus sa pangkasalukuyang paghatol ng Diyos sa sanlibutan at ang paghihinaharap na paghuhukom sa buong lahi ng sanglibutan. Ang banal na Espiritu ay nangungusap sa atin, mga kaibigan, ukol sa kasalanan. Sa katuwiran ni Kristo at sa paghatol sa masama upang tumulad sila kay Kristo at sa kanyang pamantayan ng katuwiran. Pangalawang Korinto,
Kabanata 3, talatang 18. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag, no, ng kaninningan ng Panginoon. At ang kaninningang iyon ay nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong magningning hanggang sa maging mistulang larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Patnubayan sila sa lahat ng katotohanan at luluwalhatiin si Kristo. Kung magkagayon, ang banal na Espiritu ay gumagawa sa kalooban ng mga mananampalataya upang tularan ang banal na buhay ni Kristo sa kanilang mga buhay. Ang unang layunin ay mailista at maunawaan ang iba't ibang ministeryo ng banal na Espiritu. Ang Espiritu ay namamagitan, mga kaibigan, no? Mula sa Grigong na parakletos, ang Espiritu ay hindi lamang isang mga aliw, no? Kundi isa ring kakampi, tagapagtanggol, tagapayo at tagapamagitan, kagaya ng Panginoong Hesukristo na sa 1 Juan 2:1 tinawag na tagapamagitan. Ang banal na Espiritu na mamagitan din sa Diyos tungkol sa alalahanin ng ating kaluluwa. Kaya't ang Espiritu ay tinawag upang makipamagitan sa Ama at kay Kristo para sa atin. Layunin nito ay ang maipaliwanag sa atin ang tungkol sa kahalagahan ng pagtubos o tinatawag nating atonement at kung bakit natin ito kailangan. Nagpapayo rin ang banal na Espiritu upang tanggapin natin at panghawakan ang ginawang pagtubos sa atin ng mga kasalanan ng Panginoong Hesukristo nang mabayubay siya doon sa krus. No? Nabayubay, namatay siya sa krus. Namamagitan din ang Espiritu sa atin sa pamagitan ng mga hindi masambit na mga paghibik kung papaanong ang Panginoong Hesukristo ay nakipag-isa sa mga alagad ng kasama pa niya sila. Gayon din, ang Espiritu Santo ay nakikipamagitan at nakikiisa sa mga nananalig sa Kanya. Ang Espiritu Santo ay nagtuturo. Nagtuturo din ang Espiritu Santo, mga kaibigan. Ayon sa 1 Korinto, Kabanata 2, talatang 13, sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanan espiritual, no? Mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Nais ng Diyos na maging tagapagturo natin ang Espiritu Santo bilang tagapagturo. Malinaw na ang pagkakatuto natin batay sa nasusulat sa Bagong Tipan ay nagbuhat sa katuroang ginabayan ng Espiritu Santo matapos na dumating siya upang puspusin at panahanan ang mga alagad na sumulat ng Bagong Tipan. Kaya nga sinabi sa 2 Timoteo, Kabanata 3, talatang 16 hanggang 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.
Ang banal na espiritu ay nangungusap din. No? Nangungusap din ang banal na espiritu. Sinabi ng espiritu kay Felipe, lumapit ka, makisakay sa karwaheng ito. At ito'y makikita natin sa mga gawa, Kabanata 8, talatang 29. Samantalang sila'y sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno. Sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo at sa gawaing itinawag ko sa kanila. Gawa 13:2. Ang dalawang talatang ito ay nagsasabi sa atin, mga kaibigan, na ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng direktang kapahayagan sa mga alagad, lalo na't kung kinapapalooban ito ng taimtim na pagsamba, pananalangin, at pag-aayuno o tinatawag natin sa English na fasting. Ang Espiritu Santo ay nagpapasya o gumagawa ng mga desisyon. No? Mga Gawa 15:28. Sapagkat minabuti ng Espiritu Santo, sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin at namin, no, na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan. Ito ay isang direktang pag-angkin ng iglesia patungkol sa tiyak na paggabay ng banal na espiritu sa pagsasagawa ng mga kailangang isakatuparan. Maalala na ang Espiritu Santo ang nag-utos kay Felipe na sumakay sa karwahe kung saan ang iyunokong taga-Ethiopia ay nangangailangan ng kaligtasan ayon sa mga Gawa, Kabanata 8, talatang 26 hanggang 50. No? Nang marami ng mga hintil ang nahihikayat sa pananampalataya, ikinagalak ito ng mga alagad at ng buong pamunuan ng iglesia. Subalit may mga nagsabi na dapat silang tuliin at sumunod sa kautusan ni Moses bilang mga mananampalataya. Pinag-usapan itong mabuti at nagsalita si Apostol Pedro tungkol sa mga nakakilalang hintil. Sabi niya, ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatutuo na sila'y tinatanggap din niyang tulad natin nang ipinagkaloob niya sa kanila ang Espiritu. Saan ba napipighati ang Espiritu Santo? Saan napipighati ang Espiritu Santo, mga kaibigan? Tingnan natin ang Efeso 4:30. Napipighati ang Espiritu Santo sa tahasang paggawa ng kasalanan. No? Yun, napipighati ang ating Espiritu Santo sa tahasang paggawa ng kasalanan. Lahat ng uri ng pagkagalit, no, mga kaibigan, napipighati ang banal na Espiritu. Yung maruming pag-iisip, no, maruming pag-iisip at pagnanasa, napipighati ang Espiritu Santo doon. At kawalan ng pagpapahalaga o pagpapasalamat, paglimot sa pananalangin, pagsisit, pagtalikod, at sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Pagpapakita ng paglaban. So itong lahat, mga kaibigan, ay napipighati ang banal na espiritu. Nalulungkot siya dahil sa mga ginagawa natin. No? Tahasang paggawa ng kasalanan, lahat ng uri ng pagkagalit, maruming pag-iisip at pagnanasa, kawalan ng pagpapahalaga o pagpapasalamat, paglimot sa panalangin, pagsisisit, pagtalikod, at sa pagbubulay-bulay sa salita, pagpapakita ng paglaban. Okay. So, ang Espiritu Santo ay nakapangyayari sa gawa ng tao. Makikita natin ito sa Gawa, Kabanata 16, talatang 6 hanggang 7.
naglalakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na marangal sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Mysia, ibig sana nilang pumasok sa Bitanya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Malamang sa pamagitan ng isang direktang pagpapahayag o direct revelation ng Espiritu ang ginawang pagpigil kina Pablo na pumasok at mangaral sa mga nabanggit na lugar, sapagkat nais ng Diyos na dalhin ang Ebanghelyo sa Europa. Maaari namang kaya hindi pinapasok ng banal na Espiritu sa mga lugaring nabanggit ang grupo ni Apostol Pablo ay sapagkat hindi pa ito lubusang nahahanda sa pagtanggap at pakikinabang sa mabuting balita. Sinaliksik ng banal na Espiritu ang malalim na kalooban at pag-iisip ng Diyos. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, mga kaibigan, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos, ayon sa 1 Korinto kabanata 2 talatang 10 hanggang 11. Ang espiritong nangusap sa mga propeta noong una ang nagbigay sa mga alagad ng kabuuan ng katotohanan na noong una'y ipinahayag sa kanila ng Panginoong Hesukristo ng paunti-unti. Tanging ang Espiritu ng Diyos ang makapagpapahayag ng buong panukala niya. Ito ang layunin kung bakit sa kanyang hindi masusukat sa karunungan at kabutihan na pangwalang hanggan ay binibigyang linaw ng Espiritu ang mga bagay tungkol sa paglikha, pakikialam, pagtubos at maging ang kaluwalhatiang mahahayag sa kasalukuyan man o pati sa hinaharap. Ang banal na Espiritu ang nagtatakda sa ibinibigay na kalooban sa bawat isang mananampalataya. Ngunit iisa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamalagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. 1 Korinto, kabanata 12, talatang 11. Ipinagkakaloob ng Espiritu sa bawat mananampalataya ang kaloob na sa kanyang pagtingin ay pinakamabuti at karapat-dapat. Ang pagpili ay nakasalig sa matalinong pagpili at hindi basta ipinagkaloob na lamang. Mapag-alaman natin na sa talatang ito ang mga sumusunod. Ang Espiritu Santo ay isang persona, katulad ng Ama at ng Anak. Ang Espiritu ay may kapangyarihan o kapamahalaan na magbigay ng mga kaloob sa sinumang maibigan niya at karapat-dapat na tumanggap ng mga ito. Ang Espiritu Santo ay makapangyarihan, nakasalig sa kanyang karunungan at kabutihan ang mga pagkakaloob na ginawa niya. Hindi dapat maging palalo ang tao, mga kaibigan, sa pagtanggap niya ng kaloob o mga kaloob buhat sa Espiritu, sapagkat ang pagbibigay niya sa tao ng nasabing mga kaloob ay sang-ayon sa kagustuhan niya at hindi dahil sa kung ano ang ating nagustuhan o kung ano ang ating
kalalagayan. Hindi dapat malungkot ang pinagkalooban ng Espiritu o umayaw. Umayaw man sa ipinagkaloob sa kanya ng Espiritu kahit na ito'y isang talento lamang. Sa kabilang banda, mga kaibigan, dapat niyang pagyamanin ang ipinagkaloob na talento sapagkat ipagsusulit natin ito sa Diyos kung papaano natin ito pinagyayaman. Hindi dapat hamakin ng isang tao ang ibang tao dahil lamang sa mas napaboran siya sa tinanggap na kaloob kung ikumpara doon sa ipinagkaloob sa iba. Ang Espiritu ng Diyos ang nagpasya kung ano at sino ang pagkakalooban, kaya dapat lamang na ating igalang at pahalagahan ang nang may katuwiran at kabaitan ang ibang pinagkalooban din. Ang banal na Espiritu ang umuunawa at nagdadala ng ating mga panalangin sa paanan ng luklukan ng Diyos Ama. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita at maunawaan ng Diyos na ang nagkakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Pinalalakas ng Espiritu Santo ang ating kalooban lalo na sa panahon ng ating mga pagsusumamo, paghibik sa Diyos. Sinasabi ng Roma 8:26 na tinutulungan tayo ng Espiritu. Ang salitang tinutulungan ay katumbas ng pagpapanatili o pagbibigay ng suporta. Umaasiste. Ang salitang kahinaan naman ay tumutukoy naman sa mga tukso at pagsubok na dinaranas natin sa buhay na ito. Ang Espiritu nga ang nagpapatuto kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Malinaw ang ibig sabihin ng talata. Ang Espiritu Santo ang tumitistigo, ang sumasaksi, ang nagpapatutuo sa pakikipag-ugnayan niya at pakikipag-unawaan sa ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga tungkol sa Espiritu Santo, tungkol sa iyong Espiritu. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang bigay mo ng banal na Espiritu upang kami, O Diyos, ay patuloy na gumawa ng maayos ayon sa iyong kalooban. Panginoong naway matutunan po sana naming magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob po ninyo sa amin. Matutunan po namin na makuntinto dahil hindi na mahalaga kung maliit man o malaki ang mga biyayang ito. Ang importante ito ay galing po sa aming Panginoong Hesukristo. Diyos Ama, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus, ipinapanalangin din namin ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin nila ang inaalok mong pagbabagong buhay para sa kanila. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanag ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen at amen.